Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Bibilis-bilisan ko, konti lang ho naman ito eh. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Bitanya at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong siya. Niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y naririto, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit kayo'y ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, ang wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay. Mabubuhay siya muli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Misaya na inaasahang paparito sa sanlibutan. Kuya Ben, si Kuya Joy, ating bibigyan din niya ng pagkakataon, pero si Kuya Ben muna. Kuya Ben, mayroon tayong oras eh. Alam niyo, ito yung pinakamalalim na bagay na sana po yung mga tagapakinig, tayo, at lahat ng mga Kristiyano. Ito ay isang paninindigan na napakaganda kapag ito ay ating isinabuhay, inilagay sa ating isipan, inilagay sa ating puso, inilagay sa ating sarili sa pamamagitan ng ating mataimtim na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Napakaganda ng kanyang pangako sa iyong pananampalataya. Kung ito ay pinaniniwalaan mo, kung ito ay pinananaligan mo, ito ang kanyang pangako. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa akin. Tingnan niyo po, no? Kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Talaga, pag ikaw pala nanampalataya, nanalig sa ating Panginoon, kahit mamatay, mabubuhay ka. Pero hindi po zumbis. Baka yung iba, iniisip nila zumbis, hindi po. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Ito pong katanungan nito, mga minamahal kong mga tagapakinig, ay hindi po katanungan lamang ito kay Marta o kay Maria. Hindi po ito katanungan doon lamang sa kapanahunan nila. Ito ang katanungan sa kapanahunan ngayon sa bawat isang Pilipino, sa bawat isang Kristiyano. Nananalig ka ba? Kung nananalig ka sa ating Panginoong Hesus, kawawa yung iba na hindi nananalig na ito ay Diyos, hindi makaliligtas. Kung nananalig ka, mga kapatid, kung nananalig po kayo, nakatitiyak pala tayo sa isang buhay na walang hanggan at isang makatotohanan, makakamit po natin ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Amen, Kuya Bert. Alam mo, Kuya Min, dito sa tinungayan mo, mapapansin din natin nung sabihin ni Jesus, muling mabubuhay ang kapatid mo. Sabi niya, sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa uling araw, sa muling pagkabuhay. Alam mo, Kuya Min, dito sa pangyayaring ito, itong si Marta, alam niya, na sa second coming ng Kristo, ay doon pa lamang muling mabubuhay ang mga tao sa paghuhukom. Iyon ang nakatanim sa kanilang kaisipan. At hanggang ngayon, marami pa rin sumusunod nito. Pero ang sabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Si Jesus ay namatay. Hindi na nag-intay ng paghuhukom. Sa loob ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Bilang tao, nakatulad natin.
Kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at nananalig sa ating Panginoong Hesus, kung ang lahat ng ating ginagawa ay katulad ng ginagawa ng Panginoong Hesus, sa 3 araw din ng ating pagkamatay, muli tayong mabubuhay. Kaya nga ngayon meron tayong mga santo eh. Kung makikita mo, Kuya Min, dito sa Mateo, noong pagkamatay ng ating Panginoon, muling nagawak ang templo, yung tabing ng templo. Nabuksan ang mga libingan. Ang mga patay ay muling nabuhay. At ang mga sumunod sa kalooban ng Diyos, na sumunod doon sa kautusan ni Moises, ito ay muling nabuhay noong namatay ang Panginoong Jesus. Sapagkat masunurin sila, nanalig sila, kahit na wala pa ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Nanalig sila sa utos ni Moises kahit na hindi pa dumarating ang Kristo na kanilang Mesaya. Pero ngayon, lalo na sa kapanahunan natin ngayon, kung susunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Yesus, hindi na natin kailangan pang hintayin ang paghuhukom. Sa pagdating ng 3 araw, magiging katulad tayo ni Jesus. Sabi nga ni San Pablo, kung tayo ay bininyagan kay Jesus, kung tayo ay namatay na kasama ni Jesus, tayo din ay mabubuhay na kasama Amen. ni Jesus. Amen. Madami pong salamat. Ayun.